Bali, nag-start siya 2010. May nakita akong number sa phone ko. Sinext ko. Nag-reply naman, pero nagsusungit siya. Sinusungitan ko siya noon kasi nung tinanong ko siya kung mayroon niya nakuha yung number ko, sabi niya hindi niya daw maalala. Sino ba nang matutuwa na gano'n yung sagot sa'yo. Diba? Pero consistent siya sa pagte-text. Nakakita ko, okay naman siya, mabait naman pala siya. So, for 2 years, ganun kami. Textmates kami for 2 years. Pero dun sa tagal namin na yun, na magka-text, naisip din namin magkita. Doon pa lang nagsimula yung talagang maging close. Yung pagte-text namin, hindi na lang casual. Hiningi ko talaga siya kay Lord. Alala ko na nag-pray ako. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo ko ng makakasama, gusto ko engineers or ba, diba sabi kasi nila dapat specific yung career mo. And then, alala ko na, nag-thesis ako. Sabi ko, Lord, after na lang ng thesis ko, saka mo na lang siya i-review kung sino. Tapos, nung natapos yung thesis ko, nag-pray ako ulit na, Lord, sabi ko, pag-graduating mo muna ako. Then, after kong graduate, Lord, last na, sabi ko, bigyan mo muna ako ng work. So, tapos nung nagkaroon ako ng work, parang sabi ko, last na yun eh. Wala na akong kawala. Tapos yun yung time na umamin na siya sa akin. Then, yun din yung time na engineer na siya. Tapos, naalala ko, tinanong ko si mama dati. Ma, sabi ko, paano mo malalaman kung siya na talaga yung kalooban ng Lord mo? Sabi niya sa akin na, pag smooth daw yung process, naalala ko kasi, hindi ko kasi agad sinabi kay mama, hindi ko agad sa pinakilala. Kami na nung pinakilala ko sa kanila. Yun, sabi ko noon, kung hindi magustuhan ng parents ko, mag-break talaga kami. Tapos nung pinakilala ko, okay naman, nagustuhan nila naman. Yun, naalala ko yung sinabi niya, na smooth daw yun. Sa akin naman, actually, nung mga panahon na close kami, araw-araw kami magka-text, tinry ko na tanungin siya kung pwede siya nang ligawan. Pero, siguro dahil nga dun sa prayer niya, hindi siya pumayag. So, medyo, naglaylo ako na, tumagal pa kami ng halos 2 years pa ulit, bago kami nagkaroon ng communication ulit, na consistent. So, anong nangyari, ako naman yung ayaw ng mga panahon. Kaya, hanggang sa, graduate, nag-board, after ng board exam, naisip ko, wala na akong ibang priority. Wala na akong aabutin. Kung meron man ako, aabutin pa. Gusto kong maabot yun ng may kasama. Pinausap ko siya, tinanong ko. Pumayag naman siya. Yun na nga. Ilang buwan din kaming naging kami bago niya ako napakilala. Maganda naman yung naging pakikitong ng parents niya. Pati ng church. Bali, yung best way para i-describe yung naging preparation ko, inside job. Ako kasi yung taong napakalakas makaramdam pag may mga surprises. So, ginawa niya talaga lahat para lang hindi ko mahalata. Inaway niya ako to the point na nakikipag-break na siya. Akala ko talaga totoo. Kasi hindi ko alam na pala nila papa, ng office mates ko, ng mga friends ko. Feeling ko napagkaisahan talaga ako nun. Kasi talagang hindi niya ako pinapansin. Umiiyak na ako nun. Akala ko talagang nakikipag-break siya. Saka isa sa naging usapan kasi namin, naalala ko isang conversation namin. Sinabi ko sa kanya na bago kami magpakasal, kailangan muna namin maranasan mag-break. So, isa yun sa binala kong gawin bago ako mag-propose.
Siyempre nagulat. Ang una ko tanong noon, nung nakita ko yung friends ko pagkatanggal nung keyring sa akin. Ano ginagawa nyo dito? Bakit kayo nandito? Tapos, totoo ba to? Tapos yung tanong ko, alam ba to nila Papa? Yun. Then nung ang tagal-tagal na talaga na hindi ako sumasagot. Na-realize ko kailangan ko nang sumagot. Tapos sabi ko na lang, ano naman? Yun, as in ganun talaga. Kasi si Darlene naman, nasubukan na siya. Wala pa nung una kong nagtrabaho, hanggang ngayon, patuloy pa rin yung supporta niya sa akin. So hopefully, sa tulong ni Lord, sana may sarili ng bahay, hindi na nagkukulang, hindi na kailangan ko. Tapos, maging successful pa sana sa career. Alam ko naman hindi niya ako pababayaan. Lagi siyang suporta. Kung sa aming dalawa naman, tungkol sa family, gusto kasi namin 2 kids, kahit na anong gender, basta 2 kids lang. Tapos, yun, siyempre, still serving kayo din. Ako na-post ko dati yun sa Facebook, mixed emotions. Kasi, siyempre masaya, pero nakakaba kasi ibang level na ipapat mo kayo yun yung basta boyfriend, girlfriend. Iba na yung may pamilya. Tapos, actually hanggang ngayon hindi pa din ako makapaniwala. Kasi, alam ng friends ko na after all daw, sa huli, kami pa din. Kasi yung 2 years na yun, yung bago naging kami, 1.5 years halos na hindi kami nag-usap. Kasi walang community. Ako rin, gaya ng sinabi niya, yung emotions. Na-excite ako. Kasi alam ko naman na malayo pa yung mararating namin dalawa. Marami tayong pagdadaanan, pagsubok. Pero yung fear ko naman na unang-una, inisip ko, kaya ba namin? Pero mula nung nag-propose ako hanggang ngayon, kinakaya naman namin. Yun namang pagpapakasal. Nasa una lang talaga yung hirap. So, tignan natin kung yung buhay mag-asawa, ganun din. Pero, sigurado naman ako kakayanin namin, kaya talaga natin. Medyo marami na tayong pagdaanan sa ito. Kahit no preparation pa lang, alam mo, ilang beses tayo nag-away dahil sa hirap. Alam ko na meron pa rin takot. Kasi iba yung pero alam ko naman, sa tulong ni Lord, kaya ako naman, sana kahit na anong mangyari, kahit na pares matigas yung ulo natin, palawakin lang natin yung pag-ibig. Kasi yun naman yung magiging pundasyon ng pagsasama natin. Pagdating ng panahon, itong mga to, yung mga saya, yung mga away, yung mga lungkot, magiging alaala na lang na pagtatawanan natin. Kaya, pagdating sana ng panahon na yun, matatag pa rin tayo. I love you. Ay, ganun talaga sa dulo.